Nakikinig kayo sa Tender Banter Podcast, kung saan dinadaan na lang sa tawa ng mga tender age na magtotropa ang mga kabalastugan sa ating kapaligiran. Okay, andito na naman Ayan. tayo. Woo! Pero Itong this time, tayong dalawa hilig lang, kong no? to, balik na naman sa founding fathers. Oo, yung mga mainstay lang. Mainstay sa mainstay. Oo. Pero at least ikaw, na-maintain mo yung perfect attendance. Ako, may 3 absent yata ako, 2. Oo nga eh. Kasi pag ako umabsent, wala tayong episode. Ang galing no? Pero anyway, magandang hapon, gabi, umaga, kung saan man kayo nakikinig. Oo. Ito ulit si Master Bait, kasama natin si Ben Bro sa panibagong episode ng Season 2 ng Buti pa pag dalawa tayo, sabay palagi, no? Pag marami kasi, walang coordination, mga mukhang gago lang. Gulugul. Para mga grade 2 students na hindi magkasabay-sabay ng good morning. Good morning! Teacher. kahit kasi good morning, sabay tayo. Ay, nako. Yung isang kasama natin, sabi, magiging bagong mainstay daw siya. Putang ina, wala na naman ngayon. Ano siya? Mainstay ng 1 episode. Pero wag ka, nakadalawang episode siya. Kaya congratulations pa rin sa kanya. Baka naman kasi dumadami na yung pamamakla niya, medyo marami na siyang prospect. Puta. Hindi mas mayaman pa sa atin yung pag nagkataon. Valentine's kasi malaki-laking kitaan niya, di ba? Oo. Yun. Maraming booking siguro. Naintriga ako kasi, di ba, nung nakaraang mga 2 taon, pandemic, daming lockdown, mga nagsarang mga motel. Ngayon kaya back in business na kaya talaga sila, full swing na. Oo naman, para matagal ng alam mo naman yung isang kwento nga ng isang kaibigan natin, di ba? Kung saan-saan na siya. Sa bagay. Oo nga pala. Tama. Oo. Parang pati nga mga hotel, di ba? Lalo na nung naging optional na yung mask, di ba? Sa bagay. Hindi kasi buti nga naging optional na yung mask dyan kasi nung pumunta ako, nung umuwi ako yung nakaraan nga lang, akala ko kailangan lagi akong nakamask. Pero nung nakita ko yung mga tao na, yung nga, iba nakamask, iba hindi. Tuwa din ako kahit paano. Kasi dito nga, mula nung dumating ako, talagang wala namang mask yung mga tao eh. So buti lang na yung mga taga-IATF na namulat na sa katotohanan. Marami ng immune eh. Parang konti na lang yung kalat ng virus. O kaya siguro dahil nga marami na rin nagkaroon, tumaas na rin yung immunity natin. Kaya ganoon talaga. Parang nakabuti yung Omicron, yung mahina, no? Oo. Kasi parang sobrang bilis kumalat pero hindi siya di ba kilala mo naman yung isang kaibigan nating scientist yung may salamin nga, hindi natin papangalanan dito. Scientist. Pero anyway, yun nga, ang paliwanag doon kasi, ang virus, parang hindi siya, syempre lahat ng species gusto mabuhay eh. So, ang ginagawa ng virus, pagka napansin niyang yung host niya namamatay, maraming namamatay sa host niya, mag-i-evolve siya to a weaker form. Para buhay yung host, ibig sabihin, buhay din siya. Yun ang nangyari. Nagkakaroon ng Omicron, kaya dumadami. Nagiging, gusto pa rin mag-coexist, no? Oo. Pero galing, no? Sa madaling sabi, hindi tayo nai-immune, kundi yung virus ang nag-adjust para sa atin. Kasi tayo yung host eh. Pag namatay tayo, patay din siya. Kaya nagalit siguro yung presidente nila na, loko kayo, pag pinatay nyo lahat yan, saan tayo pupunta? Magtira kayo. Tama. Pero malaking tulong din syempre yung mga vaccine yun. Mga naka-booster. Kaya kung wala pa kayong vaccine, wala pa kayong booster, hindi pa naman huli ang lahat, kahit immune na kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Ang problema lang ngayon, nung medyo hindi na ganun ka-grabe yung COVID, parang ang dalang na din ng mga vaccination schedule. Ganun ba? Oo, tas parang ang hirap na, parang puno na yung mga slot palagi.
O kaya Oy, di parang ba, every 2 ano, weeks na lang meron sa barangay, mga gano'n. sa mall parang nakikita ko diyan dati bago ko umalis parang anytime na maupo ka dun sa mga upuan puwede, eh. Sa ibang lugar siguro marami pa silang ano. Hmm, Pero okey. pero O dito kasi sa amin ang hirap. sa amin dun sa Robinsons ano, eh, sa San Pedro, sa Galleria South, Oo. dati bago ako umalis pagka dun sa sinihan nila sa 3rd floor, ay 4th floor, may mga upuan dun tapos pagka gusto mong pabakuna punta ka lang dun, yun, Akala ko babakunahan basta ka nila. basta naupo ka lang tatabihan ka tapos tuturukan ka. Ang gawa mo dito. Parang sisikuhin ka muna, pare, nabakunahan ka na ba?" Kulang pa ako ng isang booster." Sabay tusok na gano'n. "Ayan, congrats. Asan na yung card mo, pipirmahan ko." Gano'n lang kadali. Parang Tainang pusher na yan. yung datingan, eh, 'no. "Pare, nakapagpabakuna ka ba?" "Hindi ako naniniwala diyan." Loko." Naalala ko tuloy yung isang dating kaibigan natin, talagang keyword yung ano, eh, dati na, Dati, oo. Kasi hindi na papakuna talaga. papakuna Kakila ka. kakilala na lang natin siya. Oo, na-demote from tropa naging acquaintance na lang. Oo, parang ano, casual friend. Oo. Ay, Hindi, hindi na ang sumunod puwedeng yung friend. friend. Oo, parang somebody I used to know na lang. Oo. Naging gotche. Oo. Hindi naman siguro tayo maano ng copyright, 'no? I-ano ko nga yung kanta na yun pagka-edit ko nito. Oo, kahit yung ano Ang lang, kulit lang, eh. yung intro lang. Tit, tit, Oo. tit, 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 tit. Taina. Sira ulo, patubig sa tubig lang daw. Damihan lang daw yung tubig. Tain lang yan. Kaya Oo, tama, itsura niya parang bloated. parang immunity lang daw sinasabi Hmm. niya tapos bandang huli nagpabakuna din. Kasi Ay, hindi siya makapagtrabaho, wala siyang yun. bakuna. Wala. Hindi pinanindigan yung prinsipyo. Wala, eh. Ano pa naman siya, nagtuturo, yung mga bata siyempre kailangan ng mga magulang yung security ba nung ano, na Oo. yung teacher ng mga anak ko dapat vaccinated, kung hindi yari, gano'n. Wala tayong magagawa. Sabi niya siguro, "Naka 5 litrong tubig naman ako ngayon, ba't kailangan pa ng bakuna?" Basta hydrated ka lang sapat na. Tainang yan. Ay, speaking of, ito nga pala, kahapon yung shift ko sa resto, Hmm. ano yun, funeral reception. Kasi dito sa Oh, Tote, pagkatapos ng libing, may parang ano sila reception. Although hindi naman oo syempre, nga 'no. Sabagay 'pag hindi, napapanood ko rin sa ano gano'n, eh. hindi naman masaya, di ba? Pero Oo. Oo, anyway, pero at least 'di ba nung parang nag-uusap kayo habang kumakain, oo, pinag-uusapan niyo siya. ang daming tao. Di nung nag-alisan na, nakausap ko yung may-ari. Yung namatay, 92 nga ba, o 93 years old na matandang babae. Hmm, Malakas pa daw, malakas pa. mm. Nagkataon yung caregiver niya may COVID tapos hindi nagpa-test, Ngi, positive pala. Ayun, hindi, nahawa. long story short, ayun, may funeral reception sila kahapon. Oh my gosh. Yun nga. Ayun, sayang at mukhang hahaba pa naman sana yung buhay ng matanda kung hindi lang Oo. tatanga-tanga yung caregiver. Kaya Anong tansya ginawa ko yung nila sa caregiver. caregiver? Ngayon hindi ko alam, pero malamang Pilipino yun. Ayoko umabsent, wala akong suweldo. 'Di 'Di ba? bale na, Ay, ubo-ubo na lang ako dun. nangyaya 'no. Pero on the lighter side of things, kahapon din, sabi nung kung sino man, Hmm, parang dati sabi nung ano ba yung son-in-law sa Tagalog, parang manugang ba? manugang. Oh, manugang. Oo. Sabi nung manugang niya, kaya daw malakas pa, matanda na, hindi namamatay kasi masamang damo, ganyan-ganyan. Ayun, ngayon, naging mabuting damo na. Parang ano nagbago na kasi 'no, kaya Oo. tuluyan. Ayun. Ayun, hindi naman namin disclaimer lang po, hindi namin pinagtatawanan yung namatay. Pero yung ano lang, yung circumstance lang which led to her passing. Yun ang pinagtatawanan namin. Baka kasi may mga snowflake na nakikinig sa Oo ating 'no, 5, di ba? maka Ay, sa ating maka 6. ating 2 out of 6. Tapos i-cancel tayo 'no.
kayo makinig sa podcast na to. Buti mo ako kinancel. Tayong dalawa na nga lang, kinancel mo pa ako. Sira ulo. Anyway, ayun, panibagong yugto na naman ng Pebrero, panibagong linggo. Ano bang mga pwedeng pagkaabalahan to mga darating na araw bukod sa Valentine's? Kakatapos lang siguro ito habang pinapakinggan ng mga listeners natin ito. Pwede rin palang viewers kasi may video na. Video podcast na nga pala to. So correct. Ngayon, lalabas ito yung habang pinapakinggan nila to tapos na yung Valentine's. Yan. Kaya sisingit ko na yung segment ko. Yan. Kasi pero yan bago mo yan, ang ganda nung nung naisip mong music dun sa nakarang episode natin. Hinanap ko talaga yun. Magaling. Natuwa ako dun, promise. Pre, ano tayo Yan, so, cue music. Yan. Ito na naman tayo sa Haiku. Ano ba? Sa pagtaiku. Napaisip tuloy ako ulit. Haiku. Sa pagtaiku. Okay. After Valentine's, bilang ka 9 months after, happy birthday na. Haiku. Sa pagtaiku. Oo nga. Diba? Kaya ang dami naming mga pinanganak sa November Ang dami namin, promise. Ako nung kaming dalawa lang ng kapatid ko, November kami parehas. Alam na. alam na. Oo. Lalo na ngayon, malamig talaga ang February, no? Oo. Ang hindi ko lang talaga matandaan kasi nakita ko sila nung nanay tatay ko na ginagawa yung kapatid ko TMI. Pero ang ko dito, hindi ko alam kung anong petsa yon. Basta ngayon ko lang napagtanto na Pebrero yon. Pero maaaring Valentine's nga. Yun. Malaki ang tsansa. Oo. Kasi hindi ko talaga malilimutan yun Tagal kong umiihi sa banyo noon, para akong na PTSD pre habang naihi. So, fuck, ano yung nakita ko? Parang wala nang lumalabas, nag-iisip ka lang. Ano magagawin ko dito sa nakita ko? Enang yan. Pero anyway, pamilyadong tao na rin yung kapatid ko. Hello, Coops, if you're listening. Nakita ko paano ko ginagawa nila mami at daddy, kaya wala kang maitatago talaga sa akin. Simulat na buo ka, nakita ko. Ay, naku. Ayun, at saka ano pa ba mga tuloy mga kaibigan natin, sila Christopher Min at saka si Boy T, yan yung mga excuse nila kung bakit wala sila ngayon. Kasi may mga yung 14 papatak ng Tuesday. Tama ba? Tuesday. So, ngayon pa lang. Kasi pag sumabay ka yung 15, yung weekend after, medyo parang mas marami yatang tao, kasi mas may pera mga tao no? Oo. At saka yung mismong 14 din, siguro yung iba, alam nilang sweldo naman sila. Yung iba siguro bumabale, yung iba may credit card. At saka yung iba yung mga ibang company sinasadya nilang agahan din. 14, binibigay na nila yung sweldo. Ay, oo, tama ka dyan. Lalo namang kwenta kasi kung maraming tao hindi mo rin ma-enjoy, lalo na nga yung may COVID tapos magkaganon pa. Tama na yung mauna ka or sa huli para kami rin nung asawa ko ever since hindi kami masyadong yung gusto namin 14 mismo tapos gusto namin yung grand. Hindi kami ganoon Parang lang basta magkasama lang kami, okay na yun. That's, mismo. Kahit sa bahay lang, order lang ng kung ano man. Ganyan. Oo, kami rin ni Mrs. Mas sineselebrate namin yung birthday niya, February din kasi. Oo. Ang malupit nun, a week before, no? Kaya... Oo. Kaya ubos na yung pera mo bago mag-Valentine's. Ganun talaga. Ikaw ba, pre, July, hindi mo ba naisip kung anong meron nung nabuo ka ng mga magulang mo? November. Kasi kami, November. November na buo. Pero ano kaya meron? So November, tama. Alam nga naman, ginawa ka nila kasi sineselebrate nila yung Bonifacio Day. Diba? Parang labo. Baka baka undas. Undaw, pwede.
Nagtirik may- na kandila. Oo, kasi 'di ba dati pag undas walang mapanood sa TV. Ang boring Ay, naman. Halika doon tayo sa Okay. kwarto. Wala pang Nolity Castro, ano ba yun? Magandang Gabi Bayan ng mga panahon na yun, di ba? Oo, Oo. wala pa. Ayan, nabuo tuloy ako. Ayun, yun pala yun. Pagka July pala, undas. Either undas o Bonifacio Day. Oo. Malamang undas kasi first week ako ng July lumabas. Pwede. Baka mamaya Halloween party din, di mo alam, di ba? Oo, tama. Oo. Tama. Ay, nako. Pero yun nga, ngayong February, marami na ring mga kino-commercial dito na mga ipapalabas na pelikula, yung Ant-Man. Kasi magsa-summer na dyan. Oo, pero sa June mas marami panigurado. Quantumania. This month yun, di ba? Quantumania. February. Ilalabas nga February. itong February. Yung ano nga ang dami ko lang na-miss yung Avatar. Hindi ko pa napapanood. Di ba sabi ni Ako rin. sinong Cameron ba? Si James Cameron ba yung producer? Cameron Diaz. Si James Cameron Diaz pala, no? Man, eh. Mali. Yung nga, 3 oras ba yung Avatar daw? Talaga? Hindi ko matandaan eh. O parang ganun eh. Parang alam ko mahaba. Pero alam mo, 3 o naalala ko 4 pa na yung oras. yung lumabas yun, yung una. Parang bago pala yung IMAX dito sa Pilipinas nun. Tapos talagang wala pa naman, tama ba? Wala pa kami anak nun. Wala pa yata kami kasi anak nun. Parang 2012 yata nilabas yun eh. Hindi. Tama ba? 2010? Hindi ba? 2010 yata. 2010, oh. Oo. So buntis pa lang yata si asawa ko nun. Kaya nakanood kami nun sa IMAX. Madalas pa kami manood sa sine nung wala pa kami anak. Pagka may anak talaga, ang daming napiperwisyong mga lakad eh. Oo, iba yung priorities mo. Oo. Ang galing eh, no? Pero buti ka pa na-experience mo yun kasi ako nung nilabas yun, wala, inabangan ko lang ma-download ko sa sa mga kung saan-saan. Ever since talaga mula nung nausok talaga yung high-speed internet, hindi ko na yung sinihan eh. Pero isang beses nood kami ng sine ng mga tropa, Warcraft, medyo bago-bago lang sa Evia. Yun yung huling may sine. MX4D, no? Yung gumagalaw yung upuan. Oo, tsaka naamoy mo yung environment kung ano man yung pinapakita sa may screen. alimuong, no? Oo. Fungi. May fungi na pala. At yung speaking of fungi, napanood ko na rin sa wakas yung Last of Us. So sinimulan mo na, hindi mo na natiis. Oo. Tangina nyo kasi eh. Sabi sa'yo mas masayang mabitin kaysa ma-spoil. Pero at least, sa episode 3 pala ako. Nakakalima na bang episode? 5 na. So may 2 pa ako. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, subukan kong panoorin yung 2 episode bukas pagkatapos ng Super Bowl pag di pa lasing. Kasi bukas nga yung Super Bowl, medyo malaking event yun dito eh. Dapat bago mag-Super Bowl. Tiyatamad akong Sa bagay kasi pag sa umaga. Super Bowl, high energy no? Tapos tama-tama didiretso mo doon sa series na na nakakalungkot. Ayun. Kasi pag binaliktad mo parang no? Malungkot ka tapos manonood ka Super Bowl parang bad trip. Ba't sila lahat masaya? Ako bad trip ako sa pinanood. Hassle yun. Pero napansin ko yung intro nila. Kasi 'di ba sa HBO din HBO din nag-produce. May pagkapareha sa intro ng ng Game of Thrones. Pansinin mo yung graphics. Oo. Di ba? Yung nga din napansin ng iba parang may akumasa pero yung algae yung algae, yung fungus yung kumakalat. naging lumot. Lumot kumakalat. Red Tide pala. Langyaya. May kinalaman kaya yung doon si Ramsey, anong pangalan ng bata? Si Bella Ramsey ba yun? Bella Ramsey.
Oo, may kinalaman kaya dahil siya yung cast dun sa Baka cast member baka same animators yung kinuha nila kaya ganun ginawa. Pwede. Oy, gawa natin ng binago lang yung skin, no? Pinatungan lang. Hindi pa lang yung skin na ginagamit. Oo. Imbis na tumutubong puno, ano na lang. tumutubong mushroom. Oo, tayo lang yan, no? Ayun, ano pa ba yung mga tawag dito, yun pala ang naging reklamo ko lang nung nabanggit ko kanina doon sa GC natin. Sa mga hindi pa po nakakapanood, pasensya na. Hindi man to spoiler, no? Pero in relation dun sa game, kasi sa mga hindi nakakaalam, video game talaga siya na nilabasan, PS2 ba? PlayStation. Platform. PS2. Tapos, dun sa kasi si Bill talaga dapat hindi naman siya basta yun ang reklamo ko. Ayoko Sabihin na natin, maging, bayaan mo sila ma-spoil. ayoko makamurahin din ako Hindi, ano naman, 'di ba, parang hindi naman siya exactly like the video game, pero hindi. malapit na malapit. May mga konting details lang silang iniba. Oo, hindi tulad nung The Witcher. Ang layo Oo. Kaya naiinis ako dun sa story. Kaya tama lang na umalis si Henry Cavill dun sa cast. Siya ba umalis o inalis ba siya? Basta parang gano'n. Okay lang. Umalis yata siya. Siguro may rift siya dun sa mga writers, no? Oo, alam ko parang gano'n Siguro ma-pride yung mga writers, ng isip nila. Kung susundan namin yung nasa libro, parang hindi na kami nagsulat. Pwede. Ano gagawa namin dito? O kaya, hindi naman namin nilaro yung yung laro. Ba't namin susundan yun? Tayo lang yan. Kaya yun, okay siya, maganda siya para sa akin kasi nga malapit siya dun sa story nung game. Oo. Kaya okay din, may mga minor changes lang. Ewan ko lang sa mga darating na episode. Pero sana pa rin, malapit pa din. Siguro may mga shortcut lang sila para hindi masyadong dragging. Kasi iba rin kasi yung entertainment kapag video game. Okay lang yung medyo maraming detalye kasi parang nire-reenact mo yung story in real time, 'di ba? Yung mga makakaaway ka muna, may mga kailangan ka munang kolektahin or i-solve, mga ganun. Yun. So, tsaka kasi doon sa laro, masyadong marami ng kalaban. Kung buong series puro action scene, parang wala namang walang kalatoy-latoy. Kaya ganoon nangyari. Ito nga. Puro ko lang ulit to. Yan. May kagabi nga natapos ko yung na episode 5. So parang iisip ko, ano nga ba yung susunod na mangyayari dito? Tapos ang ginawa ko, nanood na naman ako sa YouTube nung gameplay. Pero yung yung PS5 na, ang ganda ng graphics. Ano ba yun? Parang ni-remaster ba nila? Ni-remaster na naman nila, PS5 na yung Astig. Iba na yung iba na talaga, daming details. Astig. Ganda ng pati yung detalye ng muka, yung mga facial reactions, saka mga yung tanda ni Joel. Kung gano'n siya katanda. Ang galing. Kasi tsaka tama kayo na binigyan ng justice ni Pedro Pascal ba yun? Pascal, na yung character. Kasi talagang iniisip ko na perfect na Joel si Gerard Butler talaga yung sa top of the list ko Pero malapit sa mukha niya talaga Pero pagdating sa acting, magaling talaga si Piolo Pascal. Oo, si Piolo Pascal. Tsaka si Pedro Pascual. Pedro Pascual, naging Pilipino. Kalain mo, from Mandalorian to Last of Us. Oo, ang galing nung gawa niya. Pero una ko siya nakita sa sa Game of Thrones. Yung si Prince Oberyn. Naalala mo yung prinsipe na piniga ni Mountain yung ulo? Siya ba yun? Siya yun, no? Yung pinaputok niya yung ulo. Oo, siya yung may rosas ba? Siya yung may mahaba siyang weapon, di ba? Okay. Siya pala yun. Galing. Mas nag-narcos, no? Hanapin ko nga yung episode na naman na yun. So parang di ba, pareho silang galing Game of Thrones. Although di naman sila nagka-encounter yung character nila, pero kasi mas matagal yung batang babae dun sa Game of Thrones Oo.
Tsaka para mas nauna lumabas si Pascal doon sa series bago yung bata. Lumalabas na parang extra lang pala siya doon. O saglit lang siya. Okay pa naman sana yung character niya doon sa alam mo naman yung Game of Thrones, 'di ba talagang pag gusto mo na yung character papatayin mo. Oo. Parang may poll siguro sila, no? Sino yung gusto yung character na to? Okay. Ito to si Stark, si Ned Stark. Ganun ba? O sige, tangin na nyo. Pugutan na ulo. Buisit no. Pag talagang rooting for the character ka na. Gusto ko to. Sana siya yung maging Hand of the King. Tapos pugot ng ulo next episode. Pag fan favorite pinapatay ang puta. Buisit talaga. Ay, nakukulit. Pero yun, tawag dito, ano pa ba? Bukod sa, ano ba yung binagit ko kanina, yung Ant-Man, yun lang naman nakikita kong ano ngayon mga lalabas Pero naging, ito nga ang trending, yung Fast 10 na Fast 10. sa mga nanonood ng video, ating mga tagapakinig, tagapanood, i-blind react namin ni Ben Bro yung trailer. Pero about i-blind react, pag-usapan muna natin ng konti yung yung mga nakaraang past. Series ba yun? Matatawag mo pa bang series yun? O ano na? Kasi ang dami. Kasi pag 3 trilogy, di ba? Pag 10, ano tawag doon? Decalogy siguro. Decathlology. Ewan ko. Parang parang akala ko matatapos na rin nung namatay si Paul Walker kasi syempre isa siya sa mga key characters. Oo. At saka kundi dahil sa kanya walang Fast series. 'Di ba? Pero wala talagang tinuloy-tuloy ni Vin Diesel yung family. Wala. Nanghihingi na ng iPad. Yung anak ko. Wala naman dito yung iPad niya. Kung ba tinahanap niya dito? Naging na yun. Instinct na ng bata pagka yung gadget hindi mahanap. Alam ng magulang. Mga bata kayo no? Hindi pwede walang gadget. Oo, sinabi mo. Ayun. Anyway, yung sa Fast and the Furious, parang ang pinakagusto ko lang doon sa lahat ng ng nilabas nila, yung una, tsaka yung Tokyo Drift. Nag-agree ako sa'yo dyan. Kasi yung una, Paul Walker, di ba? Tapos yung pangalawa, si Tyrese Gibson. Oo. Tapos nilabas yung Tokyo Drift. Oo. Di ba? So akala ko nung mga time na yun, parang wala na. Hindi ka naman inakala din na may apo na yata sila dapat sa palabas tuloy-tuloy kasi 'di ba ang concept doon family na family. Oo. Wala. Pang-sampu na matindi Pero nakakatawa kasi 'di ba sabi nila nung 9 outer space na daw sila. 'Di ba? Pero 'di ba may mga isang eksena doon na may eksena na outer space, di ba? Yung padandalian lang naman pero mukhang gago lang. Ano ba meron sa Fast 10? Intergalactic na ganyan, may mga alien na. Pabilisan ng UFO. Dati pa racing lang sila ngayon. Ano na ginagawa nila. Kaya nga parang masabi lang na may magawa. Hindi mo naman kasi kadalasan ang isang palabas or isang franchise maglalabas ng palabas para magbenta ng laruan, ganyan. Pero yung Fast series parang wala namang merch. Ano bang mga merch nila? Ulo ni Vin Diesel. Parang swimming cap tapos magiging kalbo ka na pag sinuot mo. Parang nakadurag. Lang yan. Ay nako. Pero tawag dito, yung sa akin naman, okay din sana yung Hobbs and Shaw. Kaso ayaw mo kay kay Darak hindi ko na siya gusto. Parang ang nagdala naman kasi nung Hobbs and Shaw si Jason Statham naman kasi yung nandun. Sana ibalik siya sa Fast 10. Hindi ko pa alam kasi hindi ko pa nakikita din yung trailer nga. Kaya panoorin natin. Sige. Tayo. Blind react. Dapat nakapikit tayo dyan, pre. blind na blind talaga.
Hala, sakto, Fast 10, nagkaroon ng mga sasakyan sa likod mo. Yan, lagyan natin ng sound. Ay, wala ba sound? Wait lang. Wala. Ulit natin. Wala. Ayan, share sound. Ulit. I know that this road has been Yung lumang bahay nila, dyan pa din. Kaya nga, Here you tinatado are, ng bala yan eh. building this magnificent family. What's going Ito on? naman itong matandang babae na to. Something little piece at a Mga airmats ni Dominic. I'm not afraid of anything. But I am. I'm afraid of losing someone I love. Okay. Dominic Toretto. You're about to learn all about fear. Boom! You built such Si Danny a Trejo ba beautiful yun? life. Di ko alam. Filled with love and Si family. yata, Mickey Rourke? I never got that Oh. chance. You stole that from me. My future. My family. And now, May panglima? Si ano Break pala? yours Si Aquaman. Momoa pala. by piece. Oo. Nasa May pa pala to. He's coming for you with everything. What's the plan, Dom? I'm not sure anymore. John Cena nga pala. One of us might not come back from this. But we have to fight. Never So- accept death when suffering is owed. Di ba si John Cena ba yung pumalit kay si DJ? Mukha. Siyempre kailangan wrestler din. It's a setup. He's trying to tear us apart. Patay na, dapat patayin yun. Kaya nga eh. Winning used to be about winning. We raced for respect. So kahit pa Today, paano may I racing pa raced rin. to stop the No. bloodbath. Dapat lang. That's the problem with having such a big family. How do you choose the ones you save? Let's race! Minta, ayan lang yan. Statham. Sumali ka na. What do you think? It's showtime! Here we go! Game recognizes game. I'm coming for you, son. Here they come. You will never be able to break my family. Walain mo nakapagpasabog ng dalawang helicopter yung kotse. Good morning, sunshine. You gotta be kidding me. Si Charlize Theron pa rin ba yun? Oo. Parang lahat nilagay nila ngayon dito sa Okay. Ayun, salamat po sa entertainment tonight. Oo. Grabe. But napansin ko lang pre, sa Fast series, kailangan malaki katawan ng mga 90% ng mga artista. Ba't gano'n? Ganun talaga eh. Kailangan astig eh. Di ba? Ina. Isipin mo Ano? kung lagay mo doon si Palito o si ano. Oy, pagka mekaniko, pwede sila mekaniko lang, di ba? Mga tipong gano'n. Mga patawang Mekaniko sa Pilipinas siguro pwede. Pwede. Diba, puta? Yeah. Mga Kailangan latero. lahat sila Latero. malaki katawan. Tain lang yan. Yung kalaban, malaki katawan. Yung mga bida, malaki katawan. Merong isa payat, pero ilan lang yung, mga babae lang yung payat eh. Buti nga yung mga babae, di sila kumuha ng Si wrestler. Ludacris payat. Oo, di ba?
Saan bang fast yung nandun si Ronda Rousey, di ba? Meron pang fast movie na andun din siya. Fast and the Furious movie. Buti nga hindi siya Si naging Ronda mainstay ba? eh. Di Tama ba? si Yung, Ronda. parang nasa Dubai yata sila noon. Parang member siya ng security group sa Dubai. Yes. Tama. Buti na lang hindi siya naging mainstay. Kasi ba't kailangan malaking katawan? Magdadrive ka lang naman ng kotse. Di ba? Magkakarera ka lang naman. Hindi ko maintindihan anong meron eh. Pag pumunta ka naman sa car scene, konti lang, parang iisa lang siguro out of 500 people yung malaki katawan. Di ba sa mga car meet? Oo. Karamihan doon sa mga car meet na ganyan, malalaki, tiyan, hindi katawan. Oo. Kaya malalaki wallet. Kasi siyempre mayayaman. maraming pambili ng parts. Oo, pero mga ganong malaki katawan, parang ang labo naman. Yun lang ang comment ko. Pero syempre, as usual, medyo okay naman yung yung stunts. Yun nga lang talagang may pagkasuntok sa buwan talaga yung mga pinaggagawa nila eh. Parang no? Nagsimula lang sa race wars, tapos puro ganyan na ngayon. Oo. At saka hindi talaga mawawala yung yung sasakyang panghimpapawid. Lahat lang, lagi may eroplano, may helicopter. Yan. Siyempre kailangan nila i-top yung astronauts nung last na diba? Yung last na movie nila. Si namatay pa si Kurt Russell dun sa ibang parang dito na ito siya patay eh. Hindi ko na matandaan. Malay ko, nandito ulit siya. Pwede, hindi lang pinapakita. Magulat ko kung ibalik nila si sino ba yung yung parang yung car wizard nila nung one? Si Jesse yun, di ba? Hindi ko matandaan eh. Yung Balbasarado? Hindi, yung payat na yung medyo realistic payat na white guy na blonde. Oo, naalala ko na. Jesse yun, di ba? Yung naka Volkswagen Golf, di ba? Jesse ba pangalan? Hindi ko matandaan yung pangalan eh. Pero naalala ko yung sinasabi mo. Oo. Ayun, di ba namatay yun? Oo. Pag binalik nila yun talaga, Lazarus na talaga. si Han nga, nagawa na lang ng story yung pagbuhay ulit. Kasi hindi nila nakita yung katawan. Pwede pa. Kaya lang yun, talagang tinamaan ng bala, hawak-hawak ni yung katawan di ba? Tapos nabuhay ulit. Hindi natin alam na dala pala sa ICU, hindi nila pinakita. Pinaka-cryogenics pala nila, frozen na katawan. Tayo na. Si Gal Gadot, sana naibalik nila kasi di naman pinakita yung itsura nung katawan ni Gal Gadot nung nahulog sa eroplano eh. Oo, no? Pwede. Dapat maibalik na rin. Malay mo. Wonder Woman naman siya, di ba? Walang yan. Anyway, sana maganda. Hindi ko man siya papanoorin sa sinyan eh. Kaya maganda man siya o pangit. Okay lang sa akin. Parang yung kinukwento ko sa inyo ng isang gabi, yung Black Adam, di ba sabi ko na pan ko na, hindi mo siya masama. Pero dahil nga syempre, libre naman yung pinapanood ko, okay na naman sa akin. Pero kasi, di ba parang, meron kasi mga pelikula na papanoorin mo, hindi naman para kumbaga ang expectation mo, entertaining lang siya. Bawa yung Black Adam, di ba? Parang hindi naman Oscar winning film 'yon. Definitely, di ba? Parang hindi ka naman grabe yung twist ng story, ganyan. Pero siya, yung entertaining kasi kung paano ma-action, paano naging Black Adam si Black Adam, tapos sino yung mga kaaway niya, tapos yung character development ni Black Adam, mga ganun lang, di ba? Tapos yung action scene. Parang ganun din yung Fast X no? Yung simula nung mga panglima, siguro nung mga panglima, parang na lang yung entertainment value ng mga stunts, yung mga coaching ginamit, di ba? Tapos mga production na lang. Yung mga teleserye feels na anak pala ni ganito, kapatid pala ni ganito, si ganito. Ganun, di ba? Mga impluwensyang Pilipino yun eh. Parang para lang maaliw yung entertainment na nga lang eh. Hindi naman para sabihin mong humakot ng awards tulad ng Titanic. Ganun. Hindi naman siya kailangan ba parang Martin Scorsese yung pelikula para
masabi mong maganda. Hindi naman parang kaya ka naman nanonood talaga ng sine para ma-entertain. Oo. Kaya minsan tong mga critics, hindi mo masabi kung ano talagang gusto nila mangyari sa buhay nila eh. Manghusgad na lang ba sila talaga ng pelikula habang buhay? Lang yan, no? Yun. Pero yung The Barbarian, maganda talaga yun. Actually, pag-usapan nga natin ng masinsinan ngayon, pre. Hindi, kasi sa totoo lang, wala talaga akong nakitang kahit entertainment value sa kanya. At all. As in, wala. Tapos, nakita ko yung review niya, kunyari sa Rotten Tomatoes, ganyan. Mataas eh. Mataas nga. Actually, Pero hindi ko talaga maintindihan. marami akong nababasa online na okay daw yung The Barbarian. Yeah, maganda. Tapos parang siya under the radar kasi parang hindi naman siya masyadong wala masyadong buzz online sa mga social media about it. Wala masyadong hype. Pero magaganda yung reviews. So, pinanood ko. Ganun. Pero yung honest, honest opinion mo, okay naman talaga? Oo, hindi naman inuuto ka lang talaga namin nun kasi sabi namin, panoorin mo kasi may frontal nudity. May ugat-ugat pa yung suso eh. Kadiri. Yung pala ang may frontal nudity yung multo. Nakakainis eh. And actually, hindi ko siya na-appreciate. Hindi dahil sa hindi dahil sa na-disappoint ako sa Dede Pero, yun. Aminin mo na. Hindi tayo. Okay kayo pagkaka-storytell eh. Parang, di ba, in-expect mo ba na ganun talaga yung mangyayari? Actually, nung umpisa, okay lang. Kasi maganda yung development nga eh. Yung babaeng bida dun sa Airbnb na inupahan niya, gano'n. Tapos akala mo yung lalaking kasama niya dun sa bahay yung kalaban. Pero habang nagpo-progress yung storya, parang ano pa to? Ang labo naman. Ayun. Hanggang sa nainis lang ako doon hanggang sa ending kasi naisipin mo nahulog ka na nga sa mga hindi pa nakapanood. Huwag yun na panoorin. Ito na. Sinasabi ko na paano mangyayari. Akala mo safe ka na tapos biglang yung halimaw, babasagin yung pader. Tinanggal yung braso nung nagtatago sa kanila. Tapos nahulog na doon sa taas ng tore. Pagkataas-taas. Wala man lang kagalos-galos. Buhay na buhay pa din. Yan. Nakwento pa doon paano siya lumakas ng ganun? Parang di naman, di ba? I don't know. Hindi naman. Pero, kailangan pa ba explain sa'yo yun? Kasi, ano yun? Parang siya naging ganun ka-retarded. Alam ko pala na siya, parang inbreeding yung nangyari. Kaya naging ganun yung itsura niya. Pero, malay mo, may mga lumabas na dominant genes na ganun nga, medyo mas resilient siya kaysa sa mga normal na tao dahil nga sa inbreeding, di ba? Tapos, yung buti na lang may nakuhang baril yung bida sa dulo, kundi, edi forever na rin siyang nakakulong dun sa Forever siya dumedede. Ng bad trip eh. Nakasabi ko, ano ba itong pinanood ko? Tapos dahil doon, napahamak pa yung IP address ko dito. Ka pa, medyo na-red flag ka pa tuloy sa ISP mo. Gago yung palabas na yun, hayop. Ayaw ko talaga. Wala nun, naging cautious talaga ako. Kung hindi nyo pa mga nanonood tsaka mga nakikinig, kung hindi nyo pa napapanood yung The Barbarian, panoorin nyo. Huwag kayo makinig kay Master Bait. Maganda yun. Kahit tignan nyo sa Rotten Tomatoes, ang ganda ng reviews. Diba? Paano nangyari yun? Kaya sabi ko, to mga critic na to, kung sino na talaga, mga nitox pa rin talaga pre, sa bandang huli. Kahit saan mo man dalhin ang storya, mga nitox. Malamang, yung production nila, kaya mababa yung production ng pelikula, kasi ginastos yung pera sa pambayad ng critics para sa mulat ng magandang review. Yun lang yun eh. Nakakainis yung pelikula ka lang talaga doon sa nudity, kaya... Dami naman pwedeng ilagay na mas maganda yung dede doon sa eh. Lang no? Ano pa ba yung mga napapanood yung palabas bukod sa Last of Us tsaka ano ba yung isang nabanggit nyo? Kalimutan ko yung isa eh. May isa pang nabanggit na series din eh. O baka sa kabilang grupo ko nakita yun. Merong Ikaw ba? Pinapanood actually,
nirecommend to nung kuya ko sa HBO din. Yan. Kasi parang, minsan kasi sa Netflix parang, pag napanood mo na yung magaganda, tapos parang nagbabrowse ka na lang ng mga, parang sobrang filler na lang ng ibang, palabas no? Parang, Sabagay. Oo. nakakainis Kaya na-enjoy ko na sa Netflix ngayon mga anime eh. Pero anyway, sige, ano yung recommend ni Yun. kuya mo? Tapos, since may HBO subscription naman kami, mura lang na may HBO dito. Tapos, iba yung Last of Us sa HBO. Tapos sabi niya, panoorin mo yung Handmaid's Tale. Sabi ko, ano yun? Tapos, binigyan lang niya ako ng parang synopsis na post-apocalyptic siya. Tapos, mababa yung birth rate sa US. Tapos, konti na lang yung mga fertile na babae. Tapos, ang ginagawa ngayon nila, bawal na magtrabaho yung babae. Tinanggalan na sila ng rights. Tapos, sa bahay na lang talaga sila. Tapos, may mga handmaid na fertile, pwede mabuntis. Dinadala sila dun sa mga couples na hindi magkaanak para siya yung buntisin. Ganon. Tapos Okay, medyo yung siya, medyo dark actually yung yung story. Pero naka 2 episode kami kanina eh. Hanggang ngayon pinapanood pa nga ng asawa ko. Tapos parang riveting siya pagkatas ng isang episode, parang palaging merong cliffhanger na ba't ganun? Parang ganun. Okay. Eh di habang nag-aantay pala ako ng isang episode ng bagong episode ng Last of Us, pwede po lang yun? Oo, yan muna. Ang maganda dyan, hindi ka mabibitin kasi 5 seasons na. Yun, okay. Pero ngayon ko nalaman yan Ako rin nga eh. Kasi yung kuya ko medyo yung ewan ko, kasi talaga yung kuya ko ever since, bukod sa mahilig magbasa, mahilig manood ng mga movies nung So parang maganda yung taste niya pagdating sa good story. So pag may nirecommend siya, pinapanood talaga namin. Kaya nang nirecommend niya tong Handmaid's Tale, yan. Yeah. Sana siguro kung yung kuya mo nag-recommend sa akin ng Barbarian, medyo maniniwala ka pa. Tanungin ko nga siya, anong tingin mo doon sa Barbarian? Sige. Magandang yan. Napanood niya kaya yun? Malamang, oo. Yung mga ganyan gusto niya, yung mga bukod doon sa blockbuster, yung mga mga lesser known na magaganda movies, pinapanood niya yun. Hindi, tanungin mo ko. Tapos, balitaan mo ko kung ano yung naging reaction niya sa Barbarian. Pag sinabi niyang baduy, maniniwala na ako sa iyo. Sana. Sana nabaduyan siya. Minsan kasi may ganun din siya opinion parang, ewan ko ba doon, ang baduy ng story. Ba't ganun? Minsan gaganon siya sa tapos parang inisip ko, nagandahan kaya ako doon. Hindi ka na sinasabi. Ang ganda kaya. Ayun, no? Ayun ako. Pero sana nga, nabaduyan siya. At saka gagawin kong filler yung Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Ganda. Sige. Sa Netflix ba, ngayon? Kasi tapos ko na yung Wednesday eh. Tapos ko na rin yung Kang on Earth na sobrang panalo talaga sa mga... Hindi ko pa natutuloy yun. Kasi parang... Panoorin mo. Kasi puro facepalm ako doon habang pinapanood ko. Pero nakakatawa rin naman. Sa mga nakikinig kahit nagugas akong pinggan, kahit puro bula yung kamay ko, napapaganon ako sa mukha ko. Panoorin niyo yung Kang on Earth. Hindi kayo magsisisi. Lalo na kung mahilig kayo sa mga documentary at sa mga historical facts. May enjoy yung palabas niyo. Naku. Ano pa ba? Mga nagiging trending ngayon. Wala na akong naiisip kasi Wednesday nga lang yung nakita ko sa Netflix eh. Actually, maganda yun yung Wednesday. Tapos, ano pa ba? Ano ba yun? Yung The Menu, napanood ba na? Oo, yun. Isa pa yan. Yung The Menu, pinanood ko yun nang wala akong alam tungkol doon. Parang alam ko lang yung title. Parang sawag dito, bago nyo banggitin sa GC yun, nakita ko na siya eh. Sa kung saan man. Sabi ko, ano ba to? Pero dinaanan ko lang kasi akala ko parang lang, yung kay... Sino ba yung sa The Star is Born na kasama ni Lady Gaga? Si Bradley Cooper, di ba may palabas siyang parang gano'n na chef siya? Ayun, parang gano'n. Akala ko parang gano'n din lang. Ako rin. Sabi namin ni Mrs., panoorin nga natin. Makita natin.
Nung umpisa, okay. Habang tumatagal yung storya, parang nagkaroon na naman ako ng barbarian moment na, ano ba to? Pinapal ko, sinasayang ko ng oras ko dito. Pero buti nila tinapos ko. Oo, Yun, okay naman yung nagandahan ako siya ending. sa kanya. Oo. Lang yan. Parang sobrang wala akong expectation doon. Ang tindi tuloy ng shock value. Parang, Oo, parang ganun. Ganun ako lang ganun. Ay, putang ina. Ano to? Mapagano ka na lang. Nain lang yun. Tapos yung babae pala si si Queen's Gambit pala siya. Kaya wala pa pamilyar. Doon ko pala siya nakita. Pero yun, hindi ko pala napanood yung Queen's Gambit. Talaga? Yun, maganda yun. Hindi ko pala napanood. Kasi wala nga akong hilig sa chess. Kaya sabi ko, baka mahilig ka lang sa chess. Yan, oo. Puro chest lang gusto mo. Tama. Mahilig ako sa chicken breast. kaya sabi ko, baka mapatuyan ako. Hindi ko pa pinapanood, pero na-consider ko na siya panoorin. Tapos, meron pa pala ako, parang, kasi di ba yung Netflix, parang, meron silang kabalbalan na ginagawa ngayon na password share? Yung kailangan mong i-register kung ano yung main device mo at home. Tapos kailangan active siya for within 30 days. Pag 30 days siyang inactive, i-deactivate nila yung access ng device. Langya. Pero ang daming loophole kasi paano kung mas madalas ako manood sa TV, hindi ako nanonood sa phone. I-deactivate yung Netflix account ko sa phone. Parang ganun. Paano ko nagbakasyon ako? Tapos more than 30 days. So pagbalik ko, wala na, deactivated na yung account ko. Tapos paano kung halimbawa, dalawa yung bahay ko? Tapos, di ba, meron akong vacation house na pinupunta ako every 2 weeks. Ganun. Di ba, parang pag nanood ako doon, hindi na ako makakanood dito sa bahay. Parang gano'n. Pero yung sa siguro may code silang i-email siguro sa'yo pagka gano'n. Yun nga. So, you have to go through the process of reactivating every time may ganyang conflict ng IP address. So, parang in the end, ang lumalabas, hindi na mobile yung Netflix. Parang per household na lang talaga siya. So, tapos ang daming naaasar tuloy na parang meron naman Disney Plus, meron namang Hulu, meron namang... Ang ko dito, paano to? Kasi yung Netflix ko, ang billing niya naka-tie in sa smart ko dyan sa Pilipinas eh. Hindi pa naman inaano sa atin sa Pilipinas. Hindi, yun nga. Pero what if i-enforce nila dyan? Wala. Tapos, yung Netflix ko naka-tie in sa smart pero dito ko ginagamit. Paano kaya yun? Nila yun. Pag nakita nila na, palagi sa US nanonood, dapat iba yung billing ko dito, hindi pang Pilipinas. Kasi iba yung presyo natin, di ba? Oo, iba, oo. Yun. So, labo. Yeah, medyo magkakagulo yan. Kasi, ang dami ng option ngayon eh. May Disney Plus na, may Prime Video, di ba? Maayos naman, di ba? May HD. Ang mga umaalma dito, mga taga-military. Kasi syempre, pag nandito sila sa homeland, nagaan sila, subscribe, ganyan-ganyan. Syempre, pag na-deploy sila sa ibang lugar, yun, di ba? Paano yun? Kunyari, nasa Iraq sila. Paano sila manonood ng Netflix ngayon? Wala na. Tapos minsan tumataas na yung billing kasi di ba, bukod na sa regular subscription mo, dadagdagan nila kapag nag-access ka sa ibang lugar. So parang add-on yon plus $3 siguro per IP address. Parang ganoon eh. Yung iba nagrereklamo sila, ba't parang $30 mahigit na yung binabayaran ko sa Netflix ngayon. Yun lang. Hassle. Pero ewan ko, kung dito kasi meron Netflix with ads eh. Hindi ko pa naman na-encounter yun dito. Pero mas mura yun, no? Mas mura, pero nga lang, may ads. Hindi ko lang magets yung paano gagawin. Siguro in between sa palabas, parang sa YouTube. May ads silang ilalagay. O kung malamang unskippable yan. Oo, malamang nga. Yun lang. Malas. Pero anyway, sana... sana wag mo na nilang i-ano sa Pilipinas kasi alam nilang mawawalan sila ng subscriber base sa buong dahil pa naman Pilipinong gumagawa ng ganyan. Panigurado. Kaya ingat kayo Netflix sa Pilipinas. Mag-isip kayo maigi paano nyo didiskartehan yan.
Tama-tama, may Disney Plus ng Pilipinas, kaya Oo. mawawala sila. May HBO na rin sa Pilipinas, kaya delikado sila. Kaya nga eh. Grabe, no? Dati, iniisip lang natin, Netflix, ngayon ang dami na, no? Kung halimbawa kung naka-subscribe ka sa lahat ng yan, magkano aabutin mo monthly? Netflix. Tapos yung... Tingnan natin Netflix, 550. Yung Prime Video, 300. So, 850. HBO, 200. So, 1,050. Libo na. Magkano yung Disney Plus? Wala, si may sino ba si Christopher Lee? Sabihin na natin 450, no? Mga 1.5 na yun. May Viva Max ka pa. Oo. So, magkano ba yun? Yung Viva Max? Viva Max. Di mo ba alam may Viva Max? Hindi, akala ko wala may matagal yung mga na. hilig ni Account Terrorist, Viva Max. Di ba, tayo ng Viva Max yan, parang yun yung pumulit sa Seiko Films nung araw no? Puro hubaran lang yung Viva Max. Kasi wala sa Viva Hot Babe, parang doon na sila nagkaroon ng pera siguro. Tapos lang yan. Ano pa ba, kung mahilig ka sa sabihin na natin, mahilig ka sa Korea. Di ba, may yung VU ba yun? Oo, yun, yung VU ba yun? VU, basta gano'n. Oo, basta parang gano'n, oo. Siguro, abutin ka Tapos, 2,000 monthly, no? Kung nakasubscribe ka kung doon mahilig lahat. mahilig ka pa sa anime, di Crunchyroll pa. Oo. Tapos kung mahilig ka rin sa YouTube, yung premium, magkano yung YouTube premium? Hindi ko alam dyan, pero ito kasi $10 eh. Mura lang yata dito, para mga nasa 150 lang yan. Tama ba? YouTube premium. Ang laki ng diferensya, no? Family plan. YouTube, pina natin yung family plan. Kaning YouTube premium family plan. Individual accounts. 300 pesos. Family na yun. Okay. Ang laki ng kasi dito yung individual $10 per month. Aray. First world eh. Diba? No, tain lang yan. Di ba yung nga lang, pre, yung sa Spotify dyan, magkano yung premium nyo ulit? Hi, Spotify. Parang 75 lang yata isang tao. 75 diba? pesos. Dito, $10 din isang buwan, kakainis. Ayun. Ganun talaga. Malaki naman kitaan mo dyan, kaya okay lang. Hindi pa rin papayag. Dapat syempre, yung kita ko dito, gastos ko Pilipinas pa din, pesos pa din dapat. Para ulit. Lugi. Pero okay na rin, no? Pero kung dyan, no? Halimbawa kung meron kang subscription dun sa lahat na yon dyan. Siguro, abuti ka siguro mga... Wala, hundreds na siguro talaga. Habot ng 100, no? Oo, kasi dito yung Netflix parang nasa 25 yata yung Netflix. Tapos parang ganun din yung sa... Kasi yung Hulu, Disney, tsaka ESPN, nasa isang yun subscription. Isang sub lang yun. Kaya parang sa 25 din yata, 30, ganun. Tapos syempre dalawa natin pa lang HBO. 50 na. Ayoko na. Oh. Uwi na lang ako. Antayin niyo ako dyan, pre. Uwi ako ulit. Hindi, pero may advantage pa rin pala ako, napansin ko nung kailan lang na yung Google account kong isa, nakalink pa rin siya sa Pilipinas pa rin yung bansa niya. Hindi siya part ng US eh. Kaya nakita ko yung ko, minsan may mga Spotify akong email na natanggap na yung pesos pa rin yung yung halaga. Mababa nga din. Mas mababa. Okay. Ayoko lang ayoko lang gamitin kasi nga pag detect, no? Oo. Patay ka. Kala mo makakalusot ka. Nakakailang buwan ka na dito. Ito yung nag-download ng Barbarian illegally. Papuntahan nga natin sa FCC. Yari, tangina. Uwi ako dyan nakaposas. Ayun. Tapos mamanmanan na nila kung ano yung mga pinapanood mong malalaswa dyan. Araw-araw pa naman ako naka-porn dito. Diyan ba sa atin maluwag na ulit yung mga porn site, alam mo ba?
Kasi di ba bilinak nila dati yun? Ng PLDT alam ko yung sino pa ba yung mga ISP na nag-block? Tsaka Globe ata nag-block. Ewan ko lang. Hindi kasi kami Globe o PLDT. Check mo nga kaya ngayon sa'yo. kami, kay Manny Villar kami. Mag-open ka ng incognito browser. Tingnan natin kung bubukas Oo, sige. Bumubukas. Ano, binuksan mo ba yung hub? Yung hub ba yung Oo. pinuntahan mo? Oh, Aba. Horn Pub. Ano siya dito? Hindi siya naka-block dito sa ISP namin. Di ibig sabihin si Villar siguro no? Nanonood din siya. Subscriber. Oo. Kasi syempre, Naka-premium siya. makita mo pa lang naman yung itsura ni Madam, di ka nagaganahan, di ba? Grabe ka kay Madam. Sorry po, All TV, baka pwede nyo kaming i-cast sa mainstream di ba? Alam mo kung ang subscription nila, hindi naman siya diyan na excite si Manny. Mas na-excite siya dun sa drone footage ng mga lupain. Doon siya, yun yung pinapanood niya pag wala siya magawa. Alam mo, naisip ko tuloy, dahil nabanggit mo yan, pwedeng ganito Yung All TV, kunyari, papalabas siya ng mga programa. Saan yung shooting location yan? Ganyan. Titingnan niya. Tapos, syempre, may drone footage. Uy, marami pang lupa dito pwedeng makuha. Yun. Ano yan? Prospect. Tingin ko tuloy ganyan ang ginagawa niya. Pero pwede. Pero parang magsasara temporarily na. Ang alam ko, pinull out yung kay Willie at saka yung kay Tony yata. Hindi, yung kay Willie lang yata yung matitira. Lahat inalis. Ganun ba? Ang alam ko, lahat inalis. Tapos, ang matitira lang yata yung kay Willie. Pero parang magbe-break in the meantime muna. Parang mag-off-air muna in the meantime yung All TV. Tapos... Susubukan mo na bang manood ng All TV? Hindi. Hindi, kasi tinatanong ko para malaman ko nga kung anong experience mo. Hindi na kasi ako nanonood ng TV noon pa Sa bagay. Pero wala kayong wala kayong cable subscription na kung ano man. Wala. Pinakat na namin matagal na kasi hindi nga namin nagagamit. Tangina kasi yung ibang kasama natin, baka sakaling meron sila. Wala tuloy tayo mapagtanungan, mga gago Oo nga. Mga inuna pa yung yung Valentine's. Oo. Tangina. Yung mga asawa naman nila, pwede nilang ilabas kahit kailan nila gusto. Kailangan Valentine's pa. Tangina naman, Ano lang yan kapitalistang modus yan para gumastos sa mga tao. Tama. Capitalist propaganda. Okay yun. Tama yun. Tangina yan, Ngayon ako. Parang mga Father's Day, Mother's Day, tapos dinadagdagan nila ng Grandmother's Day, Grandfather's Day. Dati wala naman yun Bigla nagulat ako, may gano'n na. May Siblings Day pa nga ngayon may mga BFF Day na, Cats Day, Pets Day, Dogs Day. Tangina. Ang kulit nun Ano ba yun? Pero syempre kinakagat ng mga tao kasi, uy, pwede natin celebrate yung araw ng mga lolo at lola. Sige, yung Grandparents Day, pwede. Pero redundant kasi may Father's Day na nga Oo nga Saan galing yung tatay mo? Correct. Di ba? Alam mo naman naging singaw lang yung tatay mo. Yung nanay mo, singaw din. Meron pa Siblings Day. Paano yung mga only son, only daughter? Balang araw may Cousins Day na rin. Cousins Day, Kabits Day. Gano'n. Ay, hindi yung Kabits Day, Valentine's nga pala yun. Redundant din. Yung yung mga FB post na parang libre ang mga ganitong meal basta pangalanan mo yung 5 kabit mo, mga tipong gano'n. May nakikita mo gano'n. Hindi, pag may proof ka na 5 yung jowa mo, tapos kasama mo sila lahat, libre kayo. All order 5. Grabe. Bagay kung gano'n, kunyari, kung tsaba lang ng di ba, ng mga tropa. Pwede, Pero ano kayong proof, no? Sige nga, i-kiss mo silang lahat. Gagawin. Oo nga, mahirap yata yun, Pag hindi mo sincere yung kiss nung isa, hindi, wala. May bayad.
Money down. Alam naman, papanoorin mo ng cuckold yung management ng restaurant. Tirahan kayo doon lahat. Ano kaya Hindi yun? siguro kasi, din, no? Pag merong nagdala ng 5 jowa, siyempre, pipicturean nila yung popost nila sa social media. Tapos makikita, ano to? Ano to? Di mo naman Pwede. jowa yan. Di, kung sakali pwede palang mag-take advantage yung mga kaibigan nating mga Muslim, ano? Yung mga polygamous talaga, no? Oo. Ganun ba? Anong jowa? Asawa Pero ko pa kasi, nga atong tatlo, eh. yung may kaya ng 5 asawa, mayaman yun. Hindi na yun mag-asam ng libre. Di ba? Sa bagay. Oo, parang magpapalibre pa ba ng samgyup yung mga ganun? Tama. Mga Kung medyo bata-bata pa, tapos na isipin lang man-trip din lang. Siyempre, medyo modern na. Para mag-viral. Oo, di ba? Kung sakali, sila, influencer, tapos naisip mo lang gawin yun. O di, kikita sila sa views. Ay, nako. Tayo na. Nakakabalbalan ng mga tao. Wala ganun talaga. Ay, nako. Sige, pre. Ano na rin naman? Nag-1 oras na. Oo, tapusin na natin to. Salamat Oo. sa mga nanood at nakinig sa aming episode Tama. ngayon. Sana nag-enjoy kayo sa inyong Valentine celebration kasama ang inyong mga jowang legal at jowang Illegal. Kailan ba yung illegal? Before or after? Good question. Oo. Kasi So, masaklap pag before eh. Parang Oo, no? sample sa totoong asawa yun o jowa. Oo Oo. nga, sabat after, no? Ganyan. Oo. So sige, siguro, di pa kayo tapos to sa illegal nyo. Good luck na lang sana hindi kayo mahuli. Ay, nako. Yun, sige, Actually, sabi- sana din mahuli kayo para mag-viral. Ayun, Tsaka isipin nyo, makakabuti pa rin sa inyo yan kasi kung publicity ang habol nyo, there's no such thing as bad publicity, di ba? Oo, di ba? Di sikat ka kahit na nahuli ka. Ang saklap eh. Ay, nako. Langya yan. Sige, pre. Alright, Sa mga salamat. nakinig at nanonood, salamat sa inyo. Hanggang susunod, dito ulit sa Thunder Banter! Banter!